Let's go further down south papuntang syudad ng Davao. When we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, any word from the Duterte camp kung sino ang magpa-file ng ano? Kasi may bali-balita, baka yung tatay, dating presidente, tumakbong mayor at yung kasalukuyang mayor ay tumakbong senador. Ano mga bali-balita dyan? Yes, Denise, Lord, mangilan-ngilan na ang kandidato sa pagkakunsihan at kongresista ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec, Davao City. Umabot sa COC filing kahapon na bago magsara ang Comelec, Davao, si 3rd District Congressman Isidro Unga bilang re-electionist. Kung papalarin siyang manalo sa darating na eleksyon, ito na ang kanyang pangatlo at huling termino bilang kongresista ng lungsod. Kilalang kaalyado ng mga Duterte sa Kamara si Ungab. Ayon sa kongresista, naaayon umano ang kanyang mga advokasya sa paninindigan ngayon ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin namin, Lord Denise, si Congressman Ungab kung sino ang tatakbo bilang alkalde ng Davao City sa kanilang partido, sinabi lang nito na alinman umano sa dalawa, sina Digong at Mayor Baste. At matulog namang mga kalaban sa eleksyon ng mga Duterte sa lungsod, ito nga pamilya Nograles. Lord Denise? Oo, ang pamilya Nograles, sino nga raw ba'y posible nalang i-field sa pagka-mayor? Yung daughter, tama ba? Yan. Opo. Bril? Lord, alam mo dito sa Davao City ay wala tayong eksaktong impormasyon kung sino nga ang tatakbo bilang alkalde dito sa pamilya Nograles at pamilya Duterte. Pero matunog na yun, Lord Denise, sa pamilya Duterte, ito nga either si former President Rodrigo Duterte or magpapare-elect si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At sa pamilya naman ng Nograles, matunog dito na tatakbo ay si dating Cabinet Secretary Kylo Nograles. At ito nga tatakbo bilang 1st District Congressman, ito nga si PBA Party List Mig Nograles. At PBA Party List naman, first nominee ay si kanilang kapatid na si Coco Nograles. Yun yung mga matutunog ngayon dito sa Davao City. Pero hanggat wala silang or hindi sila naghahain or walang kumpirmasyon sa kanilang pamilya, ay hindi pa natin alam kung ano-ano ang kanilang mga ipa-file na Certificate of Candidacy dito nga sa tanggapan ng Comelec sa Davao City. So hanggang sa ngayon, ika-4 na araw ng file ng COC ay nakaantabay pa rin tayo dito sa harapan mismo ng Comelec, Davao City. Pero Bril, kamusta ba yung pulso ng mga Davaoenyo between the Duterte and Nograles? Sino ba mas gusto nilang maging mayor or are they also considering personalities, people outside of those two families? O halimbawa yung bishop na nabanggit dati, no? Alam nyo, dito sa Davao City ay happy ang mga tao dito kasi nga may mga supporters from Duterte family and may Duterte supporters din coming from Nograles supporters. So ngayon may isang matunog din, ito nga si Bishop Tugos. Siya ang founder ng Christ Healer. Ayan, international dito sa Davao City. So may mga iba ding mga supporters niya. The other day, nandito sa harapan or sa labas ng tanggapan ng Comelec kasi nga pinapanawagan pa nila hanggang sa ngayon at nagsagawa din sila ng prayer rally last Saturday para sa pagtakbo ng kanilang bishop na si Rod Pubos. Pero hanggang sa ngayon, wala pang tugon dito si Bishop Pubos. Alam natin na, Bril, no? Yung kakampi ng pamilya Duterte, yung kay KOJC na yung kay Pastor Kibuloy, no? Ngayong after sa mga nangyayari ba, Bril, anong magiging epekto nito halimbawa sa politika sa Davao? Yun pa rin, no? Wala naman masyadong malaking epekto kasi nga dito sa Davao City is known na
ang lungsod bilang mga supporters ng mga Duterte. Pero ngayon, hindi ko natin alam masyado kung sino ba ang kanilang suportaan ng mga Davaoenyo kasi nga may mga ibang kaalyado ngayon ng mga Duterte na nagsipalitan ng partido doon sa Team Nograles. Pero wala pang concrete details kung sino-sino itong mga incumbent councilors, mga taga-suporta niya ng mga Duterte na lumipat doon sa Team Nograles dito sa Davao City. Okay. Brel, kung nababalitaan na posibleng tumakbo ng mayor itong si former President Duterte, okay ba siya? Kamusta ba ang lagay niya ngayon ng kalusugan niya? Denise, alam nyo, malaki pa rin ang karisma at popularity ni former President Rodrigo Duterte dito sa Davao City. At may natanong pa yung mga Davaoenyo kung sakaling tatakbo ng mayor si former President Rodrigo Duterte o babalik bilang alkalde dito sa lungsod, ang sabi ng karamihan sa mga Davaoenyo ay susuportahan nila itong si former President Rodrigo Duterte bilang alkalde. In terms naman sa kanyang kalusugan, ay napansin nga the other day nung Facebook post ni Congressman Paulo Duterte hinggil sa larawan nilang apat together with former President Rodrigo Duterte at kanyang mga kapatid na si Mayor Baste at Vice President Sara Duterte. Napansin ng mga netizens, mga Davaoenyo, itong sitwasyon or kalagayan ngayon ni former President Rodrigo Duterte na para bang pumayat at nag-lose weight, para bang may sakit. Pero last nating nakita ito ngang si former President Rodrigo Duterte during September 20 dito sa Davao City. Yan yung last public appearance niya, yung sa pagdalo niya sa National Assembly ng PDP laban. At napansin natin na medyo mahina na siya at kung lalakad man siya, inaalalayan siya ng kanyang mga bodyguards. So as of the medical condition ni former President Rodrigo Duterte, wala tayong eksaktong impormasyon hinggil dyan. Lord, Denise? Ayun, interesting. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating news correspondent dyan po sa Davao, si Bril Montalvo.